Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 24. At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sakalay sinabi, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga alagad at nagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming matitisod, at ipagkakanulo ang isa't isa, at mapupuot sa isa't isa, at magsisibangon ng maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay, at ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapauso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabath man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay wala lamang makakaligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, "Narito ang Kristo," o "Nariyan," huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, "Narito, siya'y nasa ilang," huwag kayong magsilabas. "Narito, siya'y nasa mga silid," huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Saan man naroon ang bangkay ay doon magtitipon ng mga uwak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kabigatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At malalaglag ang mga bituin sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nilang ang Anak ng Tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. At susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nanariwa ang kanyang sanga at sumupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Pag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay tatalastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa pintuan nga. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito.
Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak kundi ang ama lamang. At kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magpuyat nga kayo sapagat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y tatalastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay magpupuyat siya at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda, sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ng kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at paggangalit ng mga ngipin. Mateo Kapitulo 25. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay inantok silang lahat at nakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at pinag-igi ang kanilang mga ilawan, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng langis sapagkat namatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinarado ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magpuyat nga kayo sapagat hindi niyo nalalaman ang araw ni ang oras. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa na may 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento at nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa,
mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan, at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang paggangalit ng mga ngipin. Datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung maggagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukod-bukurin, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Kung maggagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y iyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyong pinatuloy, naging hubad at inyong pinaramtan, ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid at magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinaiinom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot at magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw, o isang taga-ibang bayan o hubad, o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito ay nagsiparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.